Vice Presidente, nagmahal, ng hamak na katulong at handa nga itong ipaglaban para sa lahat. Pero paano kapag nalaman nga niyang isa pala itong bayarang babae? Minahal si Grace ng Vice Presidente kahit pa katulong lamang siya, pero mahalin pa rin kaya siya nito pag nalaman na dancer nga ito ng club. Bago ka ba dito? Tanong nga ni Stephen nang pumasok nga si Grace sa kanyang home office. Nagdala nga ito ng kape at tinapay. Nakasanayan na nga ni Stephen na nagkakape tuwing umaga, pero nagulat nga ito ng ibang babae ang nagdala sa kanya ng kape ng umagang yun. Napakaganda nga ni Grace. At kung hindi nga ito nakasuot nga ng uniforme na pangkasambahay, ay baka hindi naniwala si Stephen. Nakasambahay pala ito. Oh sir, kahapon lang po ako nagsimulang magtrabaho dito. Nahihiyang sagot nga ni Grace. Nasaan si Nanay Sita? Siya kasi ang nagdadala ng kape ko tuwing umaga. Tanong nga ni Stephen. Ako po ang inutusan niyang magdala ng kape niyo, sir. Nirarayuma daw po kasi si Nanay Sita. Paliwanag nga ng babae. Napakunot nga ang noo ni Stephen. Matangkad, maputi, at balingkinitan nga si Grace. Mahabang maitim at tuwid na buhok nito. May lahing Kastila ang dalaga, kaya naman mestiza nga ito. Kastila daw kasi ang lola ni Grace, pero hindi na nga niya ito nakilala pa dahil pumanaw na nga ito bago pa man siya ipanganak. Mapupungay ang mga mata niya at mapupula nga ang mga labi. Napaisip nga si Stephen kung talaga bang katulong ang dalaga dahil tila ito isang anghel na bumaba nga sa lupa. Sa tingin nga niya ay maaaring pumasok nga sa pag-aartista ang dalaga. Wait, nagtatrabaho ka dito bilang kasambahay? Tanong nga muli ni Stephen na halatang hindi kumbinsido sa kasambahay nga na dalaga. Opo sir, umalis daw po kasi nung nakaraang linggo ang dalawa niyong kasambahay. Kaya kumuha po sila ng kapalit. Bakit po sir? Magalang na sagot pa nga ni Grace. I see. Wala naman. Welcome to our home. Makangiting sad pa nga ni Stephen. Salamat po. Mauna na po ako sir. Ipatawag niyo na lang po ako kapag may kailangan pa po kayo. Pagkasabi nga nung tumalikod na nga si Grace para lumabas ng home office ng binata. Humigop nga ng kape si Stephen at bago pa nga makalabas nga ng kwarto, si Grace muli na nga niya itong tinawag. Ikaw ba ang nagtimpla ng kape ko? Gulat na tanong nga ni Stephen. Opo, bakit po sir? Hindi niyo po ba nagustuhan? Ulitin ko na lang po. Kabadong tanong pa nga ni Grace. Hindi na. Naitanong ko lang kasi napakasarap ng kape mo. Bulalas pa nga ni Stephen. Salamat naman po kung nagustuhan niyo, sir. Nakahinga ng maluwag si Grace. Ano nga palang pangalan mo? Usisa pa nga ni Stephen. Grace po ang pangalan ko. Grace Lopez po, sir. Okay, Grace. Gusto ko sanang simula ngayon. Ikaw nang magdadala ng kape ko tuwing umaga. Gusto ko ang timpla mo. Pakisabi mo nga pala kay Nanay Sita na magpatingin siya sa doktor. Magpapasama na lamang siya sa driver. Huwag ka mo niyang intindihin ang magagastos. At ako nang bahala doon. Matigas din kasi ang ulo niyan sa Nanay Sita. Siguraduhin mong magpagamot siya, ha? Ani nga ni Stephen. Sige po sir, sasabihin ko po sa kanya. At tuluyan na ngang lumabas ang opisina nga si Grace. Nakangiti nga siya at kinikilig dahil talaga namang napakagwapo nga ng Vice Presidente. Nabaitan pa nga siya dito dahil inalala pa nga nito ang matandang katulong na nirarayuma. Agad niyang pinuntahan ng matandang kasambahay. Doon nga, unang humanga nga ang kasambahay sa kanya. Nanay Sita, sabi po ni sir na magpatingin daw po kayo sa doktor. Magpahatid daw po kayo sa driver. Siya na daw pong magbabayad sa doktor at bibili po ng gamot niyo. Naku Nanay Sita, siguraduhin niyo pong magpapagamot po kayo ha. At ako pong malalagot po kay Sir Stephen. Sad pa nga niya. Naku hindi na. Iinom na lang ako ng gamot ko. Nadala mo ba ang kape? Tanong pa nga ng matanda. Opo, nadala ko po. Nagustuhan ba niya ang kape mo? Usisa pa nga ng matanda. Opo, nagustuhan niya po. Sabi nga po niya ako na daw po ang magdala ng kape sa kanya tuwing umaga. Bida pa nga ni Grace. Ganun ba? Buti naman at makakatulog na ako
ng mas mahaba. Ang aga-aga kasi kung gumising ng batang yan. Ayusin mong trabaho mo, ha? Biro pa nga ng matanda. Ang bait pala ng vice-presidente natin no, Nay? Sad pa nga ni Grace. Oo, makatao yan at hindi puro kaplastikan tulad ng ibang politiko na mabait lamang kapag may kamera sa harap nila. Bata pa lamang si Sir Stephen. Naninilbihan na ako dito, mabait talagang bata yan. Kahit na napakayaman ng pamilya, lumaking makatao. Ewan ko nga kung bakit matapobre nga ang mga magulang at kapatid niyan eh. Pero siya ay lumaking mabait. Marahil, lagi namang wala ang mga magulang niyan. Lumaki na yang kaming mga katulong ang kasama. Baka kaya down to earth. Mahabang kwento pa nga ni Nanay Sita. Napatango na nga lamang si Grace. Hindi maalis sa isip niya ang una nga nilang paghaharap ng vice-presidente. Dati-rati ay sa telebisyon lamang niya ito nakikita pero ngayon kasama na nga mismo niya sa bahay. Napakagatlabi na nga lamang siya sa pagpigil sa kilig na nararamdaman. Napakagwapo naman kasi ng bise. 33 na nga ito pero napaka-fresh pa rin ng itsura. Makinis ang muka, moreno matangkad at lalaking-lalaki nga ang dating. Matangos ang ilong singkit at may malalalim na dimples ang magkabilang pisngi. Hoy, ano yung nakakagatlabi ka pa? At parang kang kinukurot sa singit ah. Nakatulala ka pa. Baka nangangarap ka ng dilat yan. Sa vice-presidente, kantsaw pa nga ng matanda na natatawa pa nga. Bumalik naman sa ulirat sa Grace. Naku, hindi po Nanay Sita ah. Napakamalisyosa niyo rin po eh, no? Tumatawang sabi na nga lamang ni Grace. Baka kasi tulad ka ng ibang naging kasambahay dito na nangarap na mapansin ng bise. Alam mo bang, hindi pa siya nagkakanobya? Hirit pa nga ng matandang kasambahay. We, 33 na nga po eh, hindi pa rin nagkakanobya? Bakit naman ho hindi pa siya nagkakanobya? Napakagwapo pa rin naman po niya, tsaka mabait pa. Napakabango pa. Gulat na tanong nga ni Grace. Maaga kasi siyang nasabak sa pagnenegosyo at nang magkaroon ng pagkakataon ay sa politika naman napasok. Dati nga ginagawa niya ng chismis na bakla daw pero ako mismo ang makakapagpatunay na lalaking lalaki, si Stephen. Bida na naman ng matanda. Si Aling Sita kasi ang pinakamatagal na nanilbihan nga sa mansyon. Maliit pa lamang na bata si Stephen at nasa mansyon na nga ito. Paano niyo naman po alam? Basta, lumabas ka na nga doon at gusto ko magpahinga. Saad nga ng matanda at lumabas na nga si Grace. Papunta na nga sana siya sa kusina nang maalala nga niyang may nakasala nga siyang baboy na pinalalambot. Nawala sa isip niya dahil nga sa pakikipagkwentuhan nga kay Nanay Sita. Biglang tumakbo nga ang dalaga pero biglang lumabas ng kwarto ang bise at nagkabanggaan nga sila. Natumba nga silang dalawa. Napahiga nga ang bise at nadaganan pa nga ito ni Grace. Habang nasa sahig nga sila ay napatitig pa nga si Grace sa magagandang mata nga ni Stephen. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Tanong nga ni Stephen. Ayos lang po ako. Kayo po, okay lang po ba kayo? Tanong nga ni Grace habang nakadagan pa nga rin sa kanyang amo. Oo, pero medyo mabigat ka. Pwede ka na sigurong tumayo. Naiilang na nga lamang na saad nga ng bise at doon lang napagtanto ni Grace na nakadagan pa rin siya sa lalaki. Ay naku, sorry po talaga. Nagmamadaling tumayo na nga lamang si Grace. Bakit ka ba kasi tumatakbo? Bahagyang naiirita nga si Stephen. Yun po kasing niluluto ko, nasusunog na ata. Pagami nga ni Grace. Doon lang nila napansin na mausok na nga kaya pareho nga silang tumakbo papunta sa kusina. Umaapoy na nga ang kalderong nakasalang nga ni Grace. Sa pagkataranta hinubad nga ni Stephen ang kanyang t-shirt, binasan niya ito at itinaklob nga sa umaapoy na kaldero sa kapinatay ang kalan. Natulala naman si Grace nang makitang walang t-shirt si Stephen. May abs nga ito at talaga namang napakaganda ng katawan. Hindi siya makatingin dito nang kinausap nga siya nito. Sa susunod, huwag kang mag-iiwan ng nakasalang at baka masunog ang bahay natin. Kausapin mo si Manang
At siguraduhin ninyong may fire extinguisher dito sa kusina. Seryosong saad pa nga ni Stephen at paalis na nga sana ito nang humingi ng dispensa si Grace. Pasensya na po sir. Mangiyak-ngayak pa nga na saad nga ni Grace. It's okay. Kalmadong saad nga ni Stephen at umalis na nga ito. Kinagabihan, hindi naman makatulog nga si Grace. Naiisip nga niya si Stephen. Hindi nga niya maalis sa kanyang isip ang pakiramdam nang magkalapit nga sila. Ang bango-bango naman ni Sir Stephen. Napakaganda ng mga mata niya at may abs pa. Sa isip-isip nga ni Grace, hindi niya maiwasang magka-crush sa kanyang amo na vice-presidente pa nga ng bansa. Alam naman niya sa sarili niya na hindi nga siya magugustuhan ng binata lalo na at mukhang napaka-pihikan pa nga nito sa babae pero hindi nga niya maiwasang mamangha dito. Araw-araw na nga si Grace ang nagdadala ng kape ni Stephen at tuwing umaga, nakakakwentuhan pa nga niya ito sandali. At dahil nga sa madalas nga nilang pag-uusap, kahit papaano ay napalapit na nga rin sila sa isa't isa. Isang umaga nang magdala nga si Grace ng almusal na pansin niyang tila ibang timpla ni Stephen. Good morning po sir, dala ko na po ang kape at tinapay niyo. Magalang na saad nga ni Grace. Good morning. Pakilapag mo na lamang dyan sa lamesa. Walang ganang sagot nga ni Stephen at nakatingin na nga lamang ito sa pintana at ni hindi nga ito sumulyap kay Grace. Okay lang po kayo Sir Stephen? Nag-aalala lang tanong pa nga ni Grace. Okay lang naman pero I felt so bored. Parang sobrang burnt out ako. Wala akong ganang magtrabaho at hindi ako makapag-isip ng maayos. Paliwanag nga ni Stephen. Baka nga bored po kayo sir. Baka dapat po gumawa kayo ng something nakakaiba. Yung hindi niyo pa po nagagawa dati. Nagbigay pa nga ng suggestion si Grace. Ano naman kayong magandang gawin? Tanong nga ni Stephen at humarap na nga lamang ito kay Grace. Natry mo na bang magperya? Nakangiting saad pa nga ni Grace. Perya? Actually hindi pa. Pag-amin nga ni Stephen at curious na curious nga siya. Napangiti na nga lamang ito. Lumabas ang mga dimples nito na lalo namang nagpagwapo nga sa kanya. E di try niyo po. Paano? E di dinubog ako ng mga tao doon. Hindi ko rin may enjoy ang perya. Ani pa nga ni Stephen. Mag-disguise ka po. Pag hindi ka na makikilala ng mga tao, e di may enjoy niyo na po ang perya. Lumiwanag naman ang mukha ni Stephen. You know what? I have always wanted to go to perya. Pero hindi ako pinapayagan ng mga magulang ko. Delikado daw. Pero madalas kong maisip kung masaya nga ba talaga na magperya. Depende rin siguro sa perya pero kadalasan masaya talaga doon sir. Bida naman ni Grace. Nakapunta ka na ba sa perya? Tanong nga ni Stephen na tila ba may pinaplano. Oo naman sir. Tuwing piyesta undas o kaya tuwing magpapasko. May peryahan sa may probinsya namin. Lagi akong sinasama ng tatay at nanay ko. Hindi man namin masakyan lahat ng rides dahil kapos kami lagi sa pera. Masaya pa rin naman. Madami ring mga pagkain doon. Balik tanaw nga ni Grace. Nang umuwi ako ng gabi, nung nakaraan nakita kong may peryahan sa kabilang barangay. Doon kaya ako pumunta? Mukhang okay naman po doon sir. Maliit lang po yung kabilang barangay kaya sa tingin ko po, kaunti lang po ang tao doon. Sasamahan mo ba ako? Tila excited pa nga na saad nga ni Stephen. Po? Nagulat naman si Grace. Hindi niya akalaing magpapasama sa kanyang vice-presidente sa perya. Mukhang sanay na sanay ka naman sa perya. Baka mahalata ako ng mga tao. Kung mag-isa lang akong pupunta doon. Isa pa wala naman natang nagpupunta ng perya na mag-isa. Natatawang sabi pa nga ni Stephen. Pwede naman kitang samahan sir ah. Basta libre mo ah. Bago pa lang kasi akong nagtatrabaho dito. Wala pa akong sweldo. Pag-amin pa nga ni Grace. Sure. Pumunta na tayo mamayang gabi. Suwestyon nga ng vice-presidente. Mamayang gabi ka agad? Gulat na tanong pa nga ni Grace. Oo naman. Bakit ayaw mo ba? Gusto naman po pero paano ho pala yung mga bodyguards nyo? Siguradong hindi papayag ang mga yon na hindi kayo kasamahan. Libangin mo ang mga guards para makalabas ako at hindi nila mapansin. Tila batang saad pa nga ni Stephen.
Mukhang mahirap naman yan, sir. Pero sige po, basta galingan mo po ang pag-disguise ha. Dapat yung hindi ka po talaga makikilala. Mahirap na baka dumugin tayo ng mga tao sa perya. Paalala pa nga ni Grace. Natuwa na nga lamang si Grace dahil nakita nga niya kung paano nagbago ang mukha ni Stephen. Nagliwanag nga ang mukha nito at abot tenga nga ngiti. Lalo nga siyang humanga dito dahil parang simpleng tao lang talaga ito. Nang maggabi na nga, ay tinulungan na nga niya itong mag-disguise. Sa home office nga ng binata nga sila, nagayos. Nilagyan niya ang mga mata ni Stephen ng makeup para nga magmukha nga itong malaki at malalim. Nilagyan din niya ito ng makeup sa kilay para magmukhang makakapal ang mga kilay nito. Nilagyan din niya ng nunal sa pisngi ang binata. Para sure mag-face mask at cap ka na rin. Nagpipigil nga ang tawa na saad nga ni Grace. Natatawa na nga lamang din si Stephen habang nakatingin nga sa salamin. Ang pangit ko naman. Tumatawang saad nga ni Stephen. Ganun talaga sir. Masyado ka kasing gwapo eh. Kailangan mo talaga magpapangit. Natatawang saad pa nga ni Grace na hindi niya napansin na halatang gwapong-gwapo nga siya sa vice-presidente. Talaga? Sa tingin mo masyado akong gwapo? Tila na flatter pa nga. Nasaad nga ni Stephen sa sinabi nga ni Grace. Tara na sir. Alis na po tayo. Umiwas nga lamang ng sagot si Grace. Tawagin mo ang mga bantay sa may gate at talukin mong kumain. Sa likod ako dadaan. Magkita lamang tayo sa may clubhouse. Bilin nga ni Stephen. Naunang nakalabas ng bahay nga si Stephen at sumunod naman si Grace. Parang batang kabado nga si Stephen habang hinihintay nga si Grace at maya-maya pa'y dumating na nga ito. Nakahinga naman ng maluwag si Stephen at dumating nga si Grace. Ang tagal mo naman. Kinabahan tuloy ako. Akala ko nahuli ka na. Ng mga guards. Humahalakhak pa nga na saan nga ni Stephen. Kinakausap po kasi ako nung isang bodyguard mo. Balak pa nga ata akong utusan na magluto ng pansit canton eh. Buti na lang, nakaalis po ako. O ano sir, tara na po perya tayo? Excited pa nga na saad nga ni Grace. Sumakay na nga lamang ng tricycle ang dalawa. Natawa pa nga si Grace dahil pati nga pagsakay ng tricycle, nag-e-enjoy nga si Stephen. Ang sarap palang sumakay ng tricycle no? Ang hangin kaso ang sikip. Bulong pa nga ni Stephen kay Grace. Masaya ding sumakay sa likod ng tricycle. Mamaya po pag-uwi natin, subukan mo naman doon sumakay sir. Natatawang saad pa nga ni Grace. Nang makarating nga sila sa perya, ay kitang-kita nga ni Grace kung gaano ka-excited nga ang binata. Halos lahat ng rides ay sinakyan nila. Talaga namang nag-enjoy nga sila. Pati nga ang mga perya games ay inisa-isang subukan nga ni Stephen. Nanalo pa nga ito ng malaking stuffed toy na ibinigay naman niya kay Grace. Ang galing mo pala sa darts, Sir Stephen. Ang laki po ng napanalunan mong stuffed toy ah. Pasigaw pa nga nasabi ni Grace dahil nga maingay sa perya. Oo, libangan ko talaga nung araw ang dart eh. Sa'yo na tong teddy bear. Nakangiting sabi pa nga ni Stephen. Sabay abot nga ng stuffed toy kay Grace. Talaga po? Gulat na tanong pa nga ni Grace. Yes, pasasalamat ko na yan sa'yo sa pagsama mo sa akin dito sa perya. Naku, wala po yun. Masaya naman po kung nakasama kayo. Sad pa nga ni Grace na niyayakap pa nga ang stuffed toy na bigay nga ni Stephen. Tara, sumakay tayo ng Ferris wheel bago tayo kumain. Baka pagbusog na tayo ay mahirap nang sumakay niyan. Aya nga ni Stephen. Sige po, tara. At sumakay nga ang dalawa sa Ferris wheel. Masaya nga silang nagkukwentuhan. Yakap pa nga ni Grace ang teddy bear nang biglang matanggal nga ang hawak ng kanilang sinasakyan. Ninervyos nga si Stephen. Nagpanik nga ito dahil nga hindi sanay sumakay ng ganoon. Talaga namang natakot nga ang binata at sinubukan pa nga ni Grace na ipatigil nga ang ride pero dahil maingay ay hindi nga siya narinig ng mga operator. Hinawakan nga ni Grace nang mahigpit ang kamay ni Stephen. Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo mahuhulog. Huwag ka lang malikot. Pumikit ka na lang. Pilit na pinapakalma nga ni Grace ang binatang takot na nga. Pumikit nga si Stephen hanggang sa matapos nga ang ride. Mahigpit nga ang pagkakahawak nito sa kamay ni Grace
Halos mangitim na nga ang kamay ni Grace. Nang makababa na nga sila, kalmado na nga ito. Sabi ko sa iyo hindi naman tayo mahuhulog dyan. Mabagal lang naman yan. At hinawakan naman kita ng mahigpit. Wika pa nga ni Grace. Salamat Kinabahan talaga ako Mahiling pa nga nasaad nga ni Stephen. Natatawa na nga lamang siya sa kanyang sarili. Nerbiyoso ko kasing masyado Halos wala nang ang pakiramdam ang kamay ko sa higpit nang hawak niyo. Tara ho, kumain na lang po tayo, Sir Stephen. Natatawang saad na nga lamang ni Grace. Nako, nasaktan ba kita? Pag-aalala pa nga ni Stephen. Hindi na po, Sir Stephen, okay lang naman. Alam mo panay ang tawag mo sa akin ng Sir Stephen Bakit nagdi-disguise pa ako kung tatawagin mo rin ako sa pangalan ko, di ba? Baka makilala pa ako dito. Ani pa nga ni Stephen. Oo nga pasensya na po Ano pong itatawag ko sa inyo? Tanong pa nga ni Grace. Baby. Sabay halakhak nga ni Stephen. Ano ba yon? Puro kayo kalokohan. Tara na nga, kain na lang tayo. Sabi nga ni Grace pero pilit na itinatago nga ang kilig sa sinabi nga ni Stephen. Huwag nang baby, mahal na lang. Sa isip-isip na nga lamang ni Grace. Habang kumakain nga sila, nagkaroon nga ng ideya sa Stephen. Alam mo may idea ako. Masyado kasing overprotective ang parents ko at madalas din silang wala. Kaya marami akong hindi nagawa sa child. Tapos ang stressful din ang trabaho ko ngayon bilang vice-presidente tapos may mga negosyo pa kami. Bakit hindi na lang tayo gumala ng ganito tuwing linggo? Para naman marami akong masubukan at para din wag naman ako ma-burn out. Ano, game ka? Nakangiti pa nga nasaad nga ni Stephen. Mukhang okay nga po yan. Natuwa na nga lamang si Grace. Dahil ibig sabihin nun ay mas madalas pa niyang makakasama ang kanyang amo na crush nga rin niya. So dapat talaga makaisip ng itatawag sa akin? Baka may makarinig sa'yo. Mabaliwala ang pag-disguise ko. Babe na lang. O kaya baby para kunwari. Magnobyo tayong namamasyal. Siyempre wala namang nobya ang vice-presidente so hindi nila may isip na ako nga ito, hindi ba? Malaki nga ngiti ng vice-presidente, kaya naman hindi alam ni Grace kung nagbibiro ba ito o seryoso. Naku pag-iisipan ko muna. Biro pa nga ni Grace. Hindi yun ang huling gala nila. Tuwing linggo nga yung maalis nga ang dalawa at namamasyal. Pinararanas nga ni Grace sa binatang mga hindi pa nga niya nagagawa o ang mga bagay na nagagawa ng mga pangkaraniwang tao. Minsan, namili nga sila ng Divisoria. Nag-food trip din sila sa isang sikat nga na lugar sa Tondo, Manila. Dumayo rin sila sa ibang perya, sa Kamaynilaan at nagpunta na nga rin sila sa iba't ibang mga parke. Naging malapit nga sila sa isa't isa hanggang sa tuluyan na ngang mahulog ang loob nila sa isa't isa. Ramdam nga rin ni Grace na mahal na nga niya ang vice-presidente. Sa tingin niya, mahal na nga rin siya nito pero ayaw naman niyang umasa masyado. Isang gabi, nagtapat nga si Stephen ng kanyang nararamdaman para sa dalaga. Nasa isang beach nga sila noon. Gabi na nga at iilang araw na nga lamang ang meron pero maliwanag naman ang buwan. Nakaupo nga sa dalampasigan ng dalawa at nagkukwentuhan ng maging emosyonal nga si Stephen. Alam mo nung nagperya tayo, doon ko na-realize kung gaano ka-boring ang buhay ko. Panimula nga ni Stephen. Boring? Diyos ko parang kahit sino yata maiinggit sa buhay na meron ka. Ang yaman mo, ang gwapo-gwapo mo pa, matalino mabait. Natigilan nga si Grace nang mapansing nakatitig nga si Stephen sa kanya at nagpipigil ng tawa. So, nagagwapuhan ka sa akin? Kinikilig pa nga na tanong nga ni Stephen. Dinidescribe lang kita Huwag kang ang feeling dyan. Pasimpleng pagtanggi pa nga ni Grace. Halatang napahiya ito sa kanyang mga sinabi. Naging masaya nga ang buhay ko. Simula nang tumatakas tayo sa mga guards ko at gumagala tuwing linggo. Ang dami ko palang hindi nagawa. Naisip ko pa nga kung paano kung kinuha ko ng maaga ng may kapal. Hindi ko man lang pala na-enjoy ang buhay ko. Kaya nga laking pasalamat ko sa iyo, Grace. Naging masaya at makabuluhan ang buhay ko nang dahil sa iyo. Lahat pa nga ni Stephen. Huwag ka nang magpasalamat. Libre mo naman lahat ng lakad natin At saka masaya ka.
nakasama. Nag-enjoy din naman akong kasama ka. Ani pa nga ni Grace. Gusto ko sanang ako naman ang magpasaya at mag-alaga sa'yo. Diretsahang sabi nga ni Stephen. Naburo na naman si Grace sa kanyang iniinom at inubo nga ito. Ano ka mo? Tanong nga ni Grace na nanlaki nga ang mga mata. You heard me. Gusto kitang alagaan at pasayahin. Gusto kitang mahalin. Sa ilang buwan na magkasama tayo, napamahal ka na sa akin, Grace. Dugtong pa nga ni Stephen. Pero vice-presidente ka ng bansa at ako naman ay isang katulong lamang. Pagdadalawang isip pa nga ni Grace. Ano naman? At saka wag mong sinasabing lang ang iyong trabaho. Marangal na trabaho yan at wala ka namang naapakang tao. So anong problema dun? Kibit balikat pa nga na saad nga ni Stephen. Naisip mo ba kung anong magiging epekto sa pagiging vice-presidente mo kung malalaman ng mga tao na katulong lang ang nobya mo? Dagdag pa nga ni Grace. Buong buhay ko, inisip ko na nga lamang kung anong sasabihin ng mga tao. Anong sasabihin ng mga magulang ko? Anong sasabihin ng mga business partners ko? Anong sasabihin ng mga investors ko? Mga kaalyado at ng mga taong bayan. Nakakasawa ng isipin ang sasabihin ng ibang tao, Grace. This time around, gusto ko lang maging masaya. Gusto ko na lang gawin kung anong makakapagpasaya sa akin at yan ang maging nobya mo. Mahabang sabi pa nga ni Stephen, ramdam nga ni Grace ang sinseridad sa binata. Seryoso ka ba? Bakit pa kasi ako? Tanong naman ni Grace. Kasi mahal kita. Hindi mo ako nakikita bilang vice-presidente o bilang amo mo. Nakikita mo ako sa kung sino o ano ko talaga. At kapag kasama kita, hindi ako natatakot na magpakatotoo. Hindi ko kailangan maging matapang at matalino kapag kasama kita. Kahit madungis ako o hindi pa nagtututbrush, gwapo pa rin ako sa tingin mo. Pagbibiro pa nga ni Stephen. Mahal rin naman kita, Stephen eh. Natatakot lang ako dahil magkalayo tayo. Langit ka, lupa ako. Emosyonal pa nga na saad nga ni Grace. Lumipat nga ang pwesto ni Stephen. Tumabi nga ito kay Grace at idinikit nga ang kanyang braso sa braso nga ng dalaga. Hindi naman tayo magkalayo ah. Biro naman ito at nagsimula pa nga maluha si Grace. Panaginip pa to? Nagpupunas nga ng luha na saad nga nito. Inilapit nga ni Stephen ang kanyang mukha at hinagkan nga sa pisngi si Grace. Mukha ba akong panaginip? Pangasar pa nga ng vice-presidente. Huy, ba't ka nagnanakaw ng halik? Kinikilig pa nga na saad nga ni Grace at hinampas pa nga nito sa braso ang binata. Bakit ayaw mo ba ng kiss ko? Kunwaring nagtatampo pa nga na saad ni Stephen. Siyempre gusto. Isa pa nga dito sa kabila. Biro pa nga ni Grace at naghalakhakan pa nga sila. So paano yan? Nobya na kita. Biglang nagseryoso nga si Stephen at hinawakan pa nga nito ang kamay ni Grace. Oo nga, ang kulit mo naman eh. Pero pwede bang wag muna nating ipaalam sa mga tao? Parang hindi pa ako handa eh. Nagatubiling saad naman ni Grace. Oo ba? Wala namang problema sa akin pero lalabas at lalabas din naman ang totoo at kapag dumating ang panahon, natatanungin ako ng mga tao tungkol sa atin, hindi kita ide-deny. Proud ako sa'yo. Saad pa nga ni Stephen. Baka naman ikasira pa ng karir mo yan ha, sabi naman ni Grace. Again, hindi ko naaalalahanin pa ang mga ganyang bagay. Nakatitig nga si Stephen kay Grace at seryoso nga ito. Nang gabing yun naging magnobyo nga sila Grace at Stephen. Dahil na nga rin sa kahilingan nga ni Grace ay itinago muna nila ang kanilang relasyon. Nang makauwi nga sila sa bahay nga ni Stephen ay nahirapan naman silang itago ang kanilang relasyon. Bakit nakasimangot ka? Tanong nga ni Grace. Nang madala nga ito ng kape at tinapay ni Stephen sa home office nga nito. Hindi man lamang kita malambing. Hindi ko mahawakan ng kamay mo. Hindi kita mayakap. Tila batang nagmamaktol nga ni Stephen. Oh, paano sumusuko ka na? Tanong pa nga ni Grace. Kabado ito na baka nga nagbago na pala ang isip ng binata. Hindi naman, naiinggit lang ako.
sa mga taong may normal na relasyon. Isa pa nga lang naisip ko parang hindi maganda na magkasama tayo sa isang bubong. Hindi pa naman tayo kasal. Hindi din ako komportable na bus mo ko. Gusto ko, nobyo mo lang ako. Naglalambing pa nga na saad nga ni Stephen. Anong gusto mo mangyari? Nagugulhang tanong naman ni Grace. Gusto sana kitang tulungan na makahanap ng bagong trabaho at apartment. Wika nga ni Stephen. Hala, sinisisante mo ko? Gulat pa nga na tanong nga ni Grace. Hindi naman sa sisante. Kaya nang sabi ko, pinoprotektahan lamang kita. Hindi maganda sa tulad mong dalaga ang nakatira kasama ang nobyo mo sa isang bahay. Ikaw lamang iniisip ko. Paliwanag pa nga ni Stephen. Kung sa bagay, may point ka naman. Mamimiss lang talaga kita. Saad nga ni Grace na naglalambing. Mamimiss din naman kita pero huwag kang mag-alala. Palagi pa rin naman tayong magkikita. Lagi kitang susunduin sa bagong workplace mo at mag-hangout tayo sa bagong apartment mo. Tila batang excited pa nga na saad nga ni Stephen. Gusto ko yan ani pa nga ni Grace. Inasikaso nga kaagad nang magnobyo ang kanilang plano. Naghanap nga ng trabaho si Grace at pinalad naman siyang makakuha ng trabaho bilang encoder sa isang maliit na opisina. Kahit papaano, nakatuntong naman ng ikalawang taon sa kolehiyo si Grace kaya't natanggap naman siya. Nang magkatrabaho na ay ang apartment naman ang kanilang hinanap. Isinama naman ni Stephen si Grace sa apartment na nahanap nga nito. Oh, okay na ba sa'yo tong apartment na to? Nakaiting tanong pa nga ni Stephen. Naku, ang ganda naman ito. Pero baka hindi ko ito kayang bayaran Minimum wage lang naman ang sweldo ko sa bago kong trabaho. Pero, gusto mo ba ng apartment na to? Muling tanong nga ni Stephen. Oo naman, ayos na ito sa akin. Ang laki nga at ang ganda. Inaalala ko lang talaga na baka mahirapan akong bayaran to. Maghanap kaya tayo ng mas maliit dito. Nahihiyang saad pa nga ni Grace. Tutulungan kita, Grace. Ang totoo, binayaran ko na to ng buong taon. Pilyong saad pa nga ni Stephen. Huy, nakakahiya naman. Nahihiya nga na saad nga ni Grace. Hindi naman ako ibang tao, Grace. Isa pa, hindi ba't nangako ako sa'yo na ako naman ang mag-aalaga sa'yo? Paalala pa nga ni Stephen. Maraming salamat Sobrang touch nga na saad nga ni Grace. Wala yun, nagustuhan mo ba? Oo naman, ang luwag dito. Pumili talaga ako ng malaki ang sala at ang kusina. Bakit naman? Nagtatakang tanong nga ni Grace. Siyempre dito tayo sa sala mag-i-stay kapag dadalaw ako. Dito tayo manunood ng movies at magkukwentuhan. Sa kusina naman dun mo ko paglulutuan ng mga paborito kong pagkain. Masayang saad nga ni Stephen. Naku baka tumaba ako niyan. Saad pa nga nito. Bukas i-deliver ng mga gamit dito. Ayusin natin para makalipat ka na. Bago tuluyang lumipat nga si Grace sa bago nga nitong apartment, nagpaalam nga sila kay Nanay Sita. Malapit naman kasi si Stephen sa matanda at may tiwala nga rin siya dito. Pinatawag niya daw ako? Tanong nga ni Nanay Sita nang pumasok ito sa home office nga ni Stephen. Upo po kayo. Turo nga ni Stephen sa upuan sa harap nga niya. Ano bang sasabihin mo at parang seryoso ata? Nababahalang sabi nga ni Nanay Sita. Nanay Sita, alis na ho dito si Grace. Nakakuha na ho siya ng bagong trabaho at lilipat na rin po siya ng apartment. Salaysay pa nga ni Stephen. Aba bakit naman? Nagulat pa nga na tanong nga ni Nanay Sita. Hindi ko na ho siya maaaring maging kasambahay, Nay. Wika nga ni Stephen na nagpapigil nga ng tawa sa pagbibiro nga ng matanda. Oh, bakit naman? Mabait na bata naman yung si Grace May ginawa ba siya sa'yo? Nag-aalala pa ngang sabi nga ni Nanay Sita. Tumayo nga si Stephen at tinbahan nga si Grace na nasa tapat lamang ni Nanay Sita. Hinawakan nga niya ang kamay ng talaga. Hindi ko na ho siya maaaring maging empleyado kasi nobya ko na ho siya. Nakaiting saad naman ni Stephen. Talaga ba? Naku, masaya ako para sa inyo. Bulalas pa nga ng matanda na naluluha pa nga. Niyakap nga ni Grace ang matanda. Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa akin dito At sa pag-alalay po sa akin sa pagtatrabaho ko dito, Nanay Sita.
Mamimiss ko po kayo. Dalawin niyo po ako sa lilipatan kong bahay. Abay oo naman. Mag-ingat ka dun ha. Masaya ako para sa inyo. Alagaan mong mabuti si Sir Stephen ha? Bilin nga ng matanda. Opo, wag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po si Stephen. Pero sana po wag niyo na lang pong mababanggit muna sa iba. Hindi pa po kasi ako handa na malaman ng iba eh. Pakiusap naman ni Grace. Oo naman. Naiintindihan ko, Grace. At sa tingin ko ay tama ka, Iha. Mas makabubuti kung hindi niyo muna ipaalam sa iba. Para may privacy rin kayo. Para na rin sa kaligtasan yung dalawa. Sad pa nga ng matanda. Salamat po sa pag-unawa at suporta po, Nanay Sita. Nakaiting sabi nga ni Stephen at niyakap na rin ito ang matanda. Masayang masaya nga sila. Natuloy na nga ang paglipat nga ng apartment ni Grace at nagsimula na nga rin siya sa bago nga niyang trabaho. Wala siyang kaalam-alam na magagalit nga ang mga kaalyado nga ni Stephen, pero ipaglalaban naman ito ang kanilang pagmamahalan. Kahit anong tago nga nila Stephen at Grace ay may nakaalam pa rin ng kanilang relasyon. Kumalat yun nang parang apoy nakarating nga sa mga kaalyado nga ni Stephen. Sa isang meeting ay kinumpronta nga nila si Stephen. Totoo ba ang balita sa'yo? Tanong nga ng presidente. Tumango lamang ang lalaki. Ano ka mo? Nobya mo ang katulong mo? Galit na tanong pa nga ng isa sa mga kaalyado nga ni Stephen. Actually, dati ko lang siyang kasambahay. Pero ngayon, sa isang kumpanya ko na siya nagtatrabaho at may sarili na rin siyang apartment. Alam kong hindi magandang tignan na magkasama kami sa isang bahay na hindi pa naman kami kasal at hindi rin madali na boss niya ako at magnobya kami. Kaya naman nag-resign na siya. Naghanap ng bagong trabaho at lumipat na nga rin ng bagong apartment. Nakangiting salaysay pa nga ni Stephen. It doesn't matter. Katulong mo pa rin siya. Ginawa mong nobya ang iyong katulong and what does that say about you? Vice-presidente ka ng ating bansa. Pumatol ka sa isang katulong lamang. Pati ang mga kasamahan mo, idadamay mo niyan. Nalalapit pa naman ang eleksyon. Hindi mo ba naisip na maaari mo yang ikatalo? Galit na sabi pa nga ng kaalyado nga ni Stephen. Huwag ninyong pagsalitaan ng aking nobya ng ganyan. At huwag niyong maliitin ang pagiging katulong niya. Marangal ang kanyang trabaho at wala silang inaapakang tao. Isa pa, ay malaking tulong nga sila sa mga amo nila. Pagdadahilan pa nga ni Stephen. Nahihibang ka na, Stephen. Hindi mo ba alam na maaari mo yung ikasira? Handa ka bang mawala ang lahat sa'yo? Ano na lang ang sasabihin ng mga taong pinagsisilbihan mo? Ano na lamang ang sasabihin ng mga magulang mo? Sumbat naman ang isang matandang kaalyado nga ni Stephen. Buong buhay ko, ginugol ko sa pagtulong sa mamamayan natin. Buong buhay ko inasikaso ko ang mga negosyo namin para sa aking mga magulang. Hindi naman siguro masama na isipin ko naman ang aking sarili ngayon. Pagdadahilan pa nga ni Stephen. What? Handa kang isakripisyo ang iyong reputasyon at ang pagiging vice-presidente mo para lamang sa babaeng dati mong katulong? Galit na sabi naman ng isa pa. Mahal ko siya. In fact, siya ng babaeng nais kong makasama habang buhay. Kung hindi yan kayang respetuhin ng mga tao, matatanggap ko pero hindi na magbabago ang aking isip. Seryosong lahad pa nga ni Stephen. Talaga namang handang ipaglaban si Grace. Mali ang ginagawa mo. Sigaw pa nga ng isa. Walang masama sa pagmamahal. Ang masama ay ang mamili tayo ng mamahalin base sa katayuan o estado sa buhay. Pangaral pa nga ni Stephen. Siguradong ikasisira yan ng iyong reputasyon. Dagdag pa nga ng isa nga niyang kasamahan. I'm sorry, I have to go. Ramdam naman ni Stephen na hindi nga siya maintindihan ng mga taong kaalyado kaya tumalis na nga lamang siya pero pagdating naman niya sa kanilang bahay ay ang mama at papa naman niya ang kanyang nadatnan. Nasa Amerika, nakatira ang kanyang mga magulang pero napauwi na nga lamang bigla ang mga ito dahil nga sa kanilang nabalitaan. Ma, pa, what a pleasant surprise. Sarkastikong sad pa nga ni Stephen. Lumapit nga si Stephen sa kanyang mga magulang at hinagka ng mga to. Iho, ano tong kumakalat na balita na naging nobya mo raw ang katulang natin dito? Please tell me the truth. Sabihin mong hindi totoo yon. Sad pa nga ng ina niya.
I'm sorry to disappoint you mama pero totoo po yun. Nobya ko ang dati nating kasambahay. Buong pagtatapat nga ni Stephen. Alam niyang magagalit ang kanyang mga magulang pero tulad nga ng sabi niya kay Grace, sa matagal na panahon ay mga magulang niya at ibang tao ang pinasaya niya. Ito ang tamang panahon para siya naman ang sumaya. Hindi kami makakapayag na maging nobya mo ang katulong na yon. Matapobreng sabi pa nga ng mama ni Stephen. Ma, hindi ho ako humihingi ng pahintulot sa inyo. Mahal ko siya at sana ay matanggap niyo yan. Mapapakumpa pang sabi nga ni Stephen. Kahit kailan hindi namin yan matatanggap. Kalimutan mo ng magulang mo kami kung itutuloy mo pa yan. Banta nga ng papa nga ni Stephen. Mahal na mahal ko po kayo. At sana dumating po ang panahon na maintindihan niyo ko. Madamdaming saad naman ni Stephen at niyakap nga niya ng buong higpit ang kanyang mama at papa pagkatapos ay pumasok pa nga siya sa kanyang kwarto. Alamin mo kung saan nakatira ang hampas lupang katulong na yon. Ani pa nga ni Doña Matilda, ang mama nga ni Stephen. Anong plano mo? Tanong naman ni Don Jose, ang ama ni Stephen. Kung hindi magpapapigil ang anak natin, ang babaeng yun ang dapat natin kausapin. Saad nga ni Doña Matilda. Agad ngang hinanap ka ng mag-asawa ang tinitirahan nga ni Grace at pinuntahan nga nila ito. Magandang araw ho. Sino ho sila? Tanong nga ni Grace nang makaharap nga sila ni Don Jose at Doña Matilda. Kami lang naman ang mga magulang ng lalaking nilalandi mo. Panimula nga na pagsusungit nga ni Doña Matilda. Ano ho? Nagulat pa nga kinabahan nga na saad nga ni Grace. Anak namin si Stephen. Sinisira mo ang kinabukasan at reputasyon niya. Layuan mo siya kung ayaw mong magulo ang buhay niya. Banta pa nga ng matandang babae. Mahal ko po ang anak niyo. Umiiyak naman na saad nga ni Grace. Kung talagang mahal mo siya, layuan mo siya. Kung talagang mahal mo ang anak namin ay magsasakripisyo ka para sa kanya. Layuan mo siya bago pa masira ang buong buhay niya. Sabi pa nga ni Don Jose. Sige po, hihiwalayan ko na po ang anak niyo. Mabuti naman. Babalikan ka namin kapag nalaman naming hindi ka tumupad sa sinabi mo. At ikaw talagang malalagot sa amin. Pagkasabi nun umalis na nga mag-asawa pagkatapos pang magbanta. Napaupo na nga lamang at napaisip si Grace. At dahil nga sa sobrang pagbabanta ng mga magulang nga ni Stephen, maghiwalay na tayo. Teretsa ang saad nga ni Grace nang dumating ang lalaki. Kararating ko lang ah. Tapos yan ibubungad mo sa akin? Nagulat naman na saad nga ni Stephen na tila natatawa pa dahil akala nga niya hindi seryoso ang babae. Galing ba ang mga magulang ko dito? Seryosong tanong nga ni Stephen. Paano mo nalaman? Gulat naman na saad nga ni Grace. Wala naman akong maisip na dahilan kung bakit ka biglang makikipaghiwalay sa akin. Yumuko nga si Grace. Hindi niya kayang magsinungaling kay Stephen. Oo, galing dito kanina ang mama at papa mo. Umamin nga ito. Alam kong magiging mahirap para sa'yo pero sana may paglaban mo ang pagmamahalan natin. Magtiwala ka lang sa akin. Hiling naman ni Stephen saka hinawakan nga ang kamay ng babae. Hindi na nga nila napigilan pa ang pagkalat nga ng balita tungkol sa vice-presidente at ang nobya nga nitong katulong. Pero kabaliktaran sa kanilang pinangangamba ay nang kumalat nga na nobya nga ni Stephen si Grace, lalo itong minahal nga ng mga tao. Maraming kababaihan ang nabuhayan nga ng loob na makikilala rin nila ang kanilang Prince Charming. Madami rin kababaihan ang nagkaroon ng pag-asa. Nakamahal-mahal din pala sila kahit na hindi kataasan ang estado ng kanilang buhay. Mayroon ding mangilan-ngilan na hindi nagustuhan nga ang kanilang relasyon. Ayon nga sa ilang mamamayang nagalit, hindi daw dapat pumapato lang tulad nga ni Stephen sa isang katulong lamang. Ang iba naman ay nagalit kay Grace at sinabing mapagsamantala ito at pera lamang daw ang habol nito kay Stephen. Pero hindi na lamang nila pinansin ang mga negatibong komento dahil mas maraming tao ang natuwa at sumuporta nga sa kanilang pagmamahalan.
Hinilig pa ang mga tao sa kanilang love story. Pinalampas na nga rin ng mga kaalyado nga ni Stephen ang nangyari dahil nga nagdala ito ng positibong resulta. At sa tingin nila ay makakatulong ngayon sa susunod na kandidatura nga ni Stephen. Nagpatuloy ang magandang samahan nga ng magnobya at nobya. Natuwa pa nga sila dahil hindi na nga nila kailangang itago pa ang kanilang pagmamahalan. Nakakapunta na nga sila sa mga pampublikong lugar nang hindi kailangan magtago o kabahan kung may nakakita ba sa kanila. Ang mama at papa nga ni Stephen nanatiling galit at bumalik pa nga sa Amerika. Ang mga ito nang hindi man lamang kinakausap si Stephen, ngunit hindi pala magtatagal ang kanilang kasiyahan. At dahil nga malapit na ang eleksyon at malakas ang suporta ng taong bayan sa kanilang partido, gumawa ng paraan ng kanilang mga kalaban para magalit ang mga tao kay Stephen. Ipinaimbestigahan nga nila si Grace. Sa kasamaang palad, nadiskubre nila ang lihim na pinakatatago nga ni Grace. Nagulat na nga lamang ang lahat nang magpalabas nga ng balita ang kalabang partido nila Stephen. Dati raw dancer nga sa club si Grace. Nagpalabas pang ang mga ito ng larawan at video nga ni Grace na sumasayaw sa naturang club. Agad na pinuntahan nga ni Stephen ang kanilang sekretarya na si Mark. Pupungas-pungas pa nga ito nang dumating ang bisita. Ang aga mo naman dito, Mark. Hindi ba yan makakahintay na makarating ako sa opisina? Iritableng tanong pa nga ni Stephen. Sir, kailangan nyo na ho itong malaman. Iniabot nga nito ang cellphone kay Stephen para nga mapanood nito ang video ng balita. Sinabi nga sa video na ang kasintahan daw ng vice-presidente ay hindi isang katulong kundi isang dancer sa club. Padabog na ibinalik nga ni Stephen ang cellphone kay Mark. Hindi naman totoong mga yan. Halata namang paninira lamang ang mga yan. Alam kasi ng mga kalaban natin na lalo akong minahal ng mga tao dahil kay Grace, kaya naghahanap sila ng paninira sa akin. Galit na paliwanag pa nga ni Stephen. Meron silang hawak ng mga litrato at video ni Grace na sumasayaw sa club. Naipasuri na nga rin ang mga larawan at video sa mga eksperto at hindi daw edited ang mga yan. Pawang mga original na larawan at video ang nakalap ng mga kalaban. Sad pa nga ni Mark. I have to go. Maiksing sad na nga lamang ni Stephen, sabay talikod nga kay Mark. Kailangan po nating dumalo sa meeting ng ating mga kaalyado. Lahat sila naaalarma na at kailangan nating makahanap ng paraan para mapatigil ang mga to. Pangumbinsi pa nga ni Mark pero mas importante nga kay Stephen ng mga oras na yun ang makausap nga si Grace. Hindi na sumagot pa si Stephen kay Mark at dali-dali nga itong umakyat ng kwarto para magbihis. Agad niyang pinuntahan nga si Grace sa kanyang apartment. Tulog pa nga ito at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Sa lakas at gigil nga ng pagkatok nga ni Stephen, nagising ang dalaga at dali-daling binuksan ang pinto. Oh babe, ang aga mo ata dito ah. Grabe ka namang makakatok, baka magiba ang pinto. Biro pa nga ni Grace. May lakad ba tayo ngayon? Pupungas-pungas pa nga na tanong ng dalaga. Pumasok nga si Stephen sa apartment at kinumpronta si Grace. May mga kumakalat na balita na dati ka raw nagsasayaw sa club. May mga pruweba silang larawan at video mo na sumasayaw sa isang club. Please tell me na hindi ikaw yun. Emosyonal pa nga nasabi nga ni Stephen. Ha? Hindi na nga makapagsalita ba si Grace? Dumating na nga ang araw na kinatatakutan nga niya. Nagtatrabaho ka dati sa nightclub? Diretsahang tanong naman ni Stephen. Namutla naman kaagad si Grace. Hindi pa rin to makasagot kay Stephen. Bakit hindi ka makasagot? Totoo ba na nagtatrabaho ka sa nightclub? Pag-uulit pa nga ni Stephen. Totoo, pero magpapaliwanag ako babe. Gihit pa nga ni Grace. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo naman na maaaring humantong sa ganito, di ba? Alam mong vice-presidente ako at tatakbo ako muli sa eleksyon. Hindi mo man lamang ba naisip na maaari ko itong ikasira? Sumbat pa nga ni Stephen. Masama ang loob nito sa dalaga. Hindi ko na sinabi sa iyo kasi natakot ako na baka hindi mo ako maintindihan.
Natakot ako na baka iwan mo ko. Pagamin pa nga ni Grace. Dapat alam ko yung mga ganong bagay, Grace. Himutok pa nga ni Stephen. Hindi ko na naisip. Sabihin kasi sabi mo naman, wala ka nang pakialam sa sasabihin ng mga tao, hindi ba? Pagrarason pa nga ni Grace. Sinabi ko yan pero ang sabi ko, ipaglalaban kita dahil marangal ang maging katulong. Pero yung maging dancer sa club? Panunumbat naman ni Stephen. Bakit? Kung alam mo bang naging dancer ako dati sa club, mamahalin mo ba ako? Tsaka anong sinasabi mo? Hindi porkit naging dancer ako, naging bayaran na ako. Umiiyak pa nga na saad nga ni Grace. So ginusto mong maglihim sa akin ng ganun katagal? Hindi ako masamang babae, Stephen. Ang akin lang, hindi naman na importante kung malaman mo pa yun o hindi. Nagsasayaw ka dati sa club. Anong gusto mong isipin ko? Anong gusto mong isipin ng ibang tao? Nasaktan ng todo si Grace sa sinabi nga ni Stephen at nasampal nga niya ito. Umalis ka na, Stephen. Baka madumihan ka pa dito. Galit na saad pa nga ni Grace. Bigla namang nahimasmasan si Stephen. Pero wala nga siyang nagawa, kundi umalis na lang. Masama kasi ang loob ni Grace dahil hindi man lamang siya nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag at hinusgahan na nga siya kaagad. At ang masakit pa, ng taong minamahal niya. Ang kampo naman ni Stephen ay nagsumikap na gumawa ng paraan para sa damage control. Isang araw ay pinuntahan nga ni Nanay Sita si Stephen. Sir Stephen, kamusta ka? Tanong nga ng matanda. Ayos lang po. Maiksing sagot naman ni Stephen. Kamusta kayo ni Grace? Usisa pa nga ng matanda. Hindi pa po kami ulit nag-uusap eh. Alam mo ba ninyo na nagtatrabaho si Grace sa isang nightclub dati? Tanong nga ni Stephen na tila babatang nagsusumbong. Umiling si Nanay Sita. Hindi ko rin alam yan pero ang alam ko, mabuting tao si Grace, matinong babae siya, Stephen. Hindi porkit nagsayaw. I-judge mo na ng ganyan. Hindi ko na ho kasi alam ko nung paniniwalaan ko Nanay Sita. Puntong hininga pa nga ni Stephen. Paniwalaan mo ang sinasabi ng puso mo. Kilala natin si Grace, hindi ba? Saad pa nga ni Nanay Sita. Walang kaalam-alam si Stephen na nagpaunlak pala si Grace nang panayam sa isang TV station at halos araw-araw na kasi siyang ginugulo ng mga reporters, pati ang kanyang trabaho na apektuhan na nga rin kaya yun nga ang ginawa niya. Stephen, alam mo bang nasa estasyon ng news ang iyong nobya? Nagpapa-interview. Tanong na ni Mark nang minsang katatapos lamang ng kanilang meeting. Ha? Hindi ko alam yan. Hindi pa kami nag-uusap muli simula nang lumabas ang balita na naging dancer siya sa club. I have no idea na magpapa-interview siya. Kulat na tanong naman ni Stephen. Halika panoorin natin ang interview. Naupo nga sila sa harap ng malaking TV sa kanilang opisina. Nagsimula na ang interview. Hindi naman mapakali si Stephen. Kinakabahan nga ito sa magiging resulta nga ng panayam kay Grace. Totoo ba na nobya ka ng vice-presidente? Tanong nga ng reporter. Opo, tipid lang naman ang sagot ng dalaga. Hanggang ngayon ba ay magnobya pa kayo? Ang totoo po, hindi ko po alam. Hindi na po kami nag-uusap ni Stephen. Totoo ba na ikaw ang dating kasambahay ni Stephen? Totoo po yun pero malaki po ang respeto sa akin ni Stephen. Nang maging magnobyo kami, kinausap niya ako at pinag-resign. Hindi daw po maganda para sa akin na nakatira kami sa isang bahay na hindi pa kami kasal. Pinoprotektahan lamang po niya ang aking reputasyon bilang isang babae. Nire-respeto po niya ako. Gentleman pala talaga ang vice-presidente. Naku, sobra po. Siya po ang pinakamabait at pinakamalambing na taong nakilala ko. Maraming ang kinilig at natuwa sa inyong love story. Mistula ka daw isang prinsesa sa isang fairy tale. Pero dederetsehin na kita. Anong masasabi mo sa naglalabas ang balita na dati ka rock dancer sa club at may patunay na video at mga larawan? Anong masasabi mo? Totoo ba ang mga balitang yon o pawang paninira lamang ang mga yon? Totoo po yun. Hindi po edited ang mga larawan at video. Ako po talagang sumasayaw doon. Nagsimulang maluha si Grace.
Nagulat ang lahat nang maglabas nga si Grace ng mga papeles at tiniabot ang mga yun sa reporter. Inabot naman ang mga yun ng reporter at isa-isang binasa. Nagiba ang mukha ng reporter. Pinaghalong galit, awa, lungkot ang rumihistro nga sa mukha nito. Nakakagulat ang nalalaman ng papeles, pero mas makabubuti siguro kung sa'yo mismo maririnig ng taong bayan ang totoong nangyari. Maaari mo bang isalaysay o ilahad sa amin ang tunay na pangyayari? Tumango nga si Grace. 3 taon ho ang nakakalipas nang magkasakit ang nanay at tatay ko. Napakahirap po ng buhay namin. Wala hong nakakarating na tulong sa aming probinsya. Isang araw ay may nagalok sa akin kung gusto ko raw po bang magtrabaho bilang waitress sa Japan. Malaki daw po ang sweldo eh. Safe naman daw dahil waitress lang naman ang inaplayan ko. Sa kagustuhan kong gumaling ang aking mga magulang. Pumayag ako. Nangako naman kasi sila na hindi ko kailangan magsayaw o sumama sa mga customers. Kukuha lang daw ako ng order sa mga customers at maghahatid lang ng mga pagkain. Kung waitress lamang ang iyong inaplayan, bakit may mga larawan at video ka na nagsasayaw ng halos wala ng saplot? Pagdating po sa club, pinilit nila ako magsayaw. Ilang beses din po akong tumanggi pero tuwing tumatanggi ako, sinasaktan nila ako. Nandyan po sa isang dokumento ang mga larawan ng aking mga sugat at pasa. Kinuhanan ho talaga ng litrato gamit ang aking cellphone dahil nais ko po sanang makakuha ng hustisya sa mga ginawa nila sa akin. Sinaktan ka sa club? Hindi lang po simpleng pananakit ang ginawa nila sa akin. Binubugbog pa po nila ako. Halos 1 buwan din po. Puro masasakit na salita at mura ang naririnig ko sa kanila. Masyado daw akong mapagmalinis dahil ayoko magsayaw. Paano ka nakatakas sa lugar na yon? Karawan po ng may-ari ng club na yon. Halos lahat sila lasing na lasing, pati na nga rin ang mga bantay sa amin. Hindi siguro nila inakala na makakatakas ako. Katatapos lang kasi nila akong bugbugin kaya hirap pa akong kumilos. Nang makalis naman ako, dumiretso ako sa barangay. Ginamit ko ang oportunidad na makatakas ng lasing sila. Ginabot ako sa ospital, nagpa-medico legal ako, kinailangan din pong tahiin ang ulo ko. Pati bibig, nandyan po sa medico legal lahat ng sinasabi ko. Bumalik pa po ako ng barangay at sinabihan po ako na kailangan ko daw po ng abogado, pero wala po akong ibabayad sa abogado. Muling tinignan nga ng reporter ang mga papeles nga ni Grace. So sinasabi mo bang walang tumulong sa'yo na mabigyan ka ng hustisya? Umiling nga si Grace. Wala po. Wala pong tumulong sa akin. Ilang beses nga rin po akong naghanap ng tutulong sa akin pero bigo po ako eh. Hanggang sa tinanggap ko na nga lamang po ang aking kapalaran. Halos gabi-gabi din po akong hindi makatulog. Lagi pong nanunumbalik sa akin ang mga nangyari pero wala naman po akong magawa dahil kailangan kong magtrabaho para sa mga magulang ko na may sakit. Lumuwas po ulit ako ng Manila at nag-apply nga ng katulong. Doon po ako napunta sa bahay nila Stephen. I'm really sorry to hear about what you have been through. Ano naman ang masasabi mo sa mga taong nanguhusga sa'yo at sa vice-presidente? Ang masasabi ko lang po sa mga humuhusga sa akin, hindi ko po ginustong maging dancer sa club. Hindi ko naman hinuhusga ng mga taong nagsasayaw doon. Pero hindi ko talaga gustong magtrabaho sa club. Niloko lamang ako ng agency na nang engganyo nga sa akin na magtrabaho bilang waitress. At sa mga humuhusga naman po kay Stephen, sana po tigilan niyo na po ang masasamang sinasabi niyo sa kanya. Wala ho siyang alam sa nakaraan ko. Kasalanan ko yun dahil nagsinungaling ako, naglihim ako. Mabuti siyang tao at malinis ang intensyon niya. Nais lamang niyang tumulong sa mga tao sa ating bansa. Madamdaming saad nga ni Grace. Ano naman ang masasabi mo kay Stephen? Patawarin mo ako kung hindi ako naging tapat sa'yo. Hindi ko na gusto pang maalala ang yugto na yon ng aking buhay. Pasensya ka na kung madadamay ka pa. Salamat sa paglalahad mo ng iyong kwento. Salamat sa iyong tiwala. Salamat din po sa pakikinig.
Saad nga ni Grace. Naluha na nga lamang si Stephen habang nanonood nga ng interview ni Grace. Nahihiya nga siya sa kanyang sarili dahil hindi man lamang niya ito pinabayaang magpaliwanag. Sana nagtiwala nga siya dito. Naawa din siya sa dalaga. Kahabag-habag ang mga pinagdaanan nga nito. Muling pinuntahan nga ni Stephen si Grace. Anong ginagawa mo dito? Tanong nga ni Grace. Gusto sana kitang makausap, Grace. Nahihiyang saad nga ni Stephen. Para saan pa? Hindi ba't nahusgahan mo na ang aking pagkatao? Puno ng hinanakit nga na tanong nga ni Grace. Napanood ko yung interview. Ani pa nga ni Stephen. Kung pinayagan mo lamang sana akong magpaliwanag, ay nalaman mo sanang totoo. Pero mas inuna mo ang galit at panghuhusga. Patawarin mo ako, Grace. Nagpadala ako sa mga naririnig ko at sa nararamdaman ko. Sumama ang loob ko dahil naglihim ka sa akin. Pangangatwiran pa nga ni Stephen. Maintindihan ko naman. Kung nagalit ka dahil naglihim ako sa'yo. Ang masakit. Pakiramdam ko hinusgahan mo talaga ako eh. Kahit hindi pa man ako nakakapagpaliwanag. Lugmok na lugmok ako noon. Pero mas pinili mo na i-judge ako. At magalit sa akin. Sumbat pa nga ni Grace. Alam ko naman na mali ako, Grace. Sana patawarin mo ako. Lumuhod pa nga si Stephen sa harap nga ni Grace at hinawakan nga mga kamay nito. Masyado ako nasaktan, Stephen. At kung may natitira ka pang pagmamahal sa akin na alis ka na muna. Hayaan mo muna ako. Malamig na saad nga ni Grace at pilit kong mawala sa pagkakahawak nga ni Stephen. Lumakad palayo si Grace. Lumapit nga si Stephen at pilit na hinahawakan muli ang kamay ni Grace pero umiwas nga ito. Umalis ka na, Stephen. Ani na nga lamang nito. Nang dahil nga sa interview na yon ni Grace, muli niyang nakuha ang simpatya ng mga tao na awa nga sila sa pinagdaanan nga ni Grace at humanga nga sila sa tibay ng loob nga nito. Nakisimpatya nga sa kanyang mga tao at bumuhos nga ang mga tulong para sa kanyang mga magulang. Ang gobyerno naman ay sinikap na mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Grace. Nasa probinsya nga si Grace ng panahong yon. Napagdesisyonan kasi niyang umuwi muna sa kanyang mga magulang. Nasa labas nga siya ng kanyang bahay at tulala sa kawalan ng dalaga. Iniisip kasi niya si Stephen. Mahal na mahal niya ito pero parang hindi niya kaya ang mga bagay na nangyayari dahil lamang sa estado nila sa buhay. At dahil nga sa pwesto nito ay nalaman pa nga ng lahat ang tungkol sa madilim niyang nakaraan. O anak, ayos ka lang ba? Tanong nga ni Aling Lita, ang nanay nga ni Grace. Ayos lang ako, nanay. Pagsisinungaling nga ni Grace, ayaw sana niyang mag-alala pa ang mga magulang niya sa kanya. Sigurado ka ba? Usisa pa nga ng kanyang ina. Bakit po, nay? Anak kita, Grace. Ramdam ko na mabigat ang pakiramdam mo. Namimiss mo ang vice-presidente, hindi ba? Nakangiting tanong pa nga ni Aling Lita. Nay naman eh. Nahinis nga na saad nga ni Grace. Umamin ka na. Kilala kita, anak. Pangasar pa nga ni Aling Lita. Oo nga po, nay. Ang totoo, namimiss ko naman po talaga si Stephen pero masyado po kasing masakit ang ginawa niya sa akin eh. Pag-amin pa nga ni Grace. Pero mahal mo si Stephen, hindi ba? Usisa pa nga ng matanda. Opo. Maiksing sagot pa nga ni Grace. Ano bang mas matimbang? Yung galit mo o pagmamahal mo sa kanya? Ang hirap naman po niyang tanong niyo, nay. Himutok nga ni Grace. Alam mo bang iniwan ko dati ang tatay mo? Po? Kailan po? Gulat na gulat nga si Grace. Masaya ang pagsasama ng kanyang mga magulang at kailanman hindi nga sila nakitang nag-away kaya nagtaka talaga siya. Nung bago pa lamang kaming mag-asawa, hindi kami magkasundo ng nanay niya. Ang lola mo dumating sa punto na pinapili ko ang iyong ama sa amin ng kanyang ina. Kaya yun, iniwan niya ako. Nakangiting salaysay nga ni Aling Lita. Ano pong nangyari? Paano kayo nagkabalikan ni tatay? Tanong pa nga ni Grace. Siguro, napagtanto rin ng ama mo na mali siya. Bumalik siya at humingi ng tawad sa akin. Pinatawad niyo po si tatay? Usisa naman ni Grace. Oo naman, kaya nga namin naging anak eh. Natatawang sabi nga ni Aling Lita.
Hindi po ba kayo nahirapan patawarin si tatay? Tanong na naman ni Grace. Aba, nahirapan ako syempre. Masamang-masama ang loob ko sa kanya ng mga panahong yun. Pero ano bang magagawa ko, mahal ko ang tatay mo, kaya't binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Hindi rin naman ako nagsisi dahil naging maayos din naman ang aming pagsasama. Naging anak ka pa na nga namin Madamdaming salaysay ni Aling Lita. Napayo ko na nga lamang si Grace. Hinawakan nga ng kanyang ina ang kanyang kamay. Kung mahal mo si Stephen, kailangan mo siyang patawarin, anak. Tao lamang tayo. Lahat tayo nagkakamali. Pangaral nga ni Aling Lita. Ang hirap kasi na Ginarge niya kasi ako Sad pa nga nito. Ano bang mas kaya mo? Yung magpatawad o yung mawala siya? Kaya mo bang tuluyan na siyang mawala sa'yo? Nay, parang hindi ko naman ata kaya yun na mawala siya. Yun naman pala Alam mo na ang sagot sa tanong mo, anak. May iling pa nga nasaad nga ni Aling Lita. Biglang niyakap nga ni Grace ang kanyang ina. Salamat po, Nay. Mahal na mahal po kita. Pagkasabi nga noon ay biglang tumakbo si Grace. Saan ka pupunta, anak? Kulat na tanong pa nga ni Aling Lita. Pupuntahan ko po si Stephen. Patatawarin ko na po siya. Mahal na mahal ko po siya at hindi ko po siya kaya mawala. Sabay talikod nga nito at pumasok na nga ng bahay. Dali-dali nga siyang nag-ayos ng mga gamit niya para umuwi na nga sa Manila. Nang makarating nga sa Maynila si Grace, agad nitong pinuntahan si Stephen sa bahay nito pero wala daw ang binata. Nagpunta rin siya sa opisina nga nito pero ang sabi ng guard ay nasa meeting de avance daw si Stephen. Agad na nagpunta si Grace sa lugar na pagdarausan nga ng meeting de avance. Laking gulat nga niya nang dumating siya sa lugar na sinasabi nga ng gwardya. Walang tao doon. Maraming nagkalat na bulaklak. Marami ring nagagandahan ng mga puno at bulaklak. Asan ang meeting de avance? Wala namang tao dito. Ang dami pang bulaklak, may ikinasalata dito Bulong nga ni Grace sa kanyang sarili. Maya-maya pa nagulat nga siya na makita nga si Stephen na naka-formal na damit at naglalakad nga palapit sa kanya. Akala ko ba may meeting de avance dito? Masungit na tanong nga ni Grace pero hindi siya sinagot ng binata. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong nga ni Stephen. Manunood sana ako ng meeting de avance, bakit ba? Iritang sagot pa nga ni Grace habang nagpipigil naman ang tawa si Stephen. Di ba galit ka sa akin? Tanong pa nga ni Stephen. Ewan ko sa'yo. At takang aalis na nga sana si Grace. Tumalikod na nga ito pero tinawag siya ni Stephen. Grace, sandali lang. Paglingon nga ni Grace, nakita nga niyang nakaluhod sa isang tuhod nga si Stephen at may hawak na maliit na kahon ng singsing. Sandali lamang tayo nagkahiwalay. Parang masisiraan na ako ng bet at hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo. Patawarin mo sana ako, Grace. At sana mabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para makasama at maalagaan kita. Mamahalin kita sa araw-araw ng buhay ko. Will you marry me, Grace? Madamdaming tanong nga ni Stephen at naluluha pa nga ito. Yes, I will marry you, Stephen. Kaya nga ako nandito kasi handa na akong patawarin ka. Totoong galit ako sa iyo at masama ang loob ko sa ginawa mo but my love for you is way greater than my anger. English yan Pinraktis ko yan sa bus pauwi dito galing sa probinsya. Tumatawang sabi pa nga ni Grace at napatawa na nga lamang din si Stephen. Tumayo nga si Stephen at niyakap nga nito si Grace. Binuhat niya ito at inikot-ikot pa nga. Akong pinakamasayang tao ngayon sa balat ng lupa. Hindi ka magsisisi sa desisyon mong magpakasal sa akin, Grace. Madamdaming sabi pa nga ni Stephen. Paano pala yung mga kaalyado mo? Paano mga magulang mo, hindi ba't hindi nila ako tanggap? Pag-aalala pa nga ni Grace. Nasagot ko na yan, hindi ba? Ipaglalaban kita. Biglaan nang naging pagpapakasal nga ng dalawa at wala nang nakatutol pa. Gusto nga nilang maging private at intimate ang kanilang kasal. Sa isang magandang hardin sila nagpakasal kasama ang mga magulang ni Grace. Kasama nila si Aling Sita, Mark at ilang malalapit na kaibigan lamang. Pagamati ilan lamang sila, sa mismong kasal ay ibinalita rin naman nila sa publiko ang kanilang kasal.
gusto nilang ibahagi sa mga sumusuporta sa kanila ang masayang araw ng kanilang buhay. Marami rin ang natuwa sa kanilang kasal. Alam naman kasi nila na marangal nga na babae si Grace at naging biktima lamang ito. Nang maikasal nga sila, ay sa mansyon na nga muli tumira si Grace, pero sa pagkakataong ito ay hindi na nga bilang katulong, kundi bilang may bahay ni Stephen. Tuwang-tuwa nga ang mga kasama nilang katulong, lalo na nga si Nanay Sita. "Welcome home, Iha." Emosyonal na sabi pa nga ni Nanay Sita at niyakap pa nga nito si Grace. "Salamat ho, Nanay Sita." Ilang buwan matapos ang kasal, nagdalang tao na nga rin si Grace. Ang mga magulang nga ni Grace ay lumipat nga sa Maynila para maalalayan nila si Grace pag lumabas na nga ang sanggol nila. Sa dating apartment nga ni Grace, nanatili ang mga magulang nga nito. Nanalo muli sa pagiging vice-presidente si Stephen. Masaya sila dahil maipagpapatuloy pa nga nito ang pagsisilbi sa bayan at pagtulong sa kapwa na alam niyang gagawin nga ng lalaki dahil mabuti nga talaga ang puso nito. Ang mga magulang ni Stephen hindi numalo sa kanilang kasal pero umuwi sila ng Pilipinas nang ipinanganak ang kanilang apo. Napilitan na nga rin silang tanggapin na naikasal na nga si Stephen sa isang dating kasambahay at dahil na nga rin sa lukso ng dugo, nawiwili ang mga to na alagaan ang kanilang apo, lalo na at kamukhang kamukha nga ito ni Stephen nung baby pa nga ito. Sa bandang huli ay naging masaya pa rin sila. Mabuti na lamang at hindi nila sinukuan ang isa't isa. At dito na nga rin po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Stephen at Grace. Maraming salamat po at bilang pasasalamat, i-comment lamang po ang gustong magpa-shoutout. Hindi man po mako-comment lahat sa susunod na video, pero hintay lang po sa mga next videos. Maraming salamat po at shoutout po sa mga sumusunod. Joy Charity, Celia Alvarez, Romana Gorospe, Editha Pabines, Batang Ibunan, Emily Sombra, Carni Rahayu, Shirley Rose Hamayan, Jessica Vargas, Maria Rabanes, Marieta Valdez, Merlin Pascual, Evangeline Burgonio, Lina Almazan, Just Jen, Romela Agreda, Irene Garcia, Bernadette Falcutela, Renato Capison, Bongski, Maribel, Mira Channel, Dequito, Leonora, Dens Diola, Helen Murillo, Fe Navarez, Ernesto Rosel, Estrelita Bado, Dory, Renato, Katkat Barrientos, Jocelyn Gallarin, Christy Flores, Jocelyn, Lynn Rafanan, Augustus Rafanan, Kuwait, Ledwina Va, Norberto Ono, Maria Mari Lugonong, Jen Jen, Rosemary de la Cruz, Nora Balias, Ritz Zaldabon, Rosemary Hamison, Shirley Rose Hamayan, Emily Borak, Evangeline Bonha, Ari Singson, Ana Bel Huelo, Maraline Guevara, Rean Parocha,
Naomi Fontanos, Jeline Saban, Mary Jane, Anita Hernando Charlie, Lina Almasan, Just Jen, Raymond de la Cruz, Judy Quilates, Cleo Waling, Merlin Pascual, Dari Dia, Nicasha Santos, Jessie Daus, Michelle Cartano, Grace Cubar, Nora Tolio, Nelani Juan, Michelle Akiban, Rowena, Linley, Dekito Leonora, at shoutout na rin po sa lahat na walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.